Hello world, it's me Doji. Welcome back to my channel. At ngayon naman mga tol, is pag-aaralan naman natin yung nested do while. On our previous video, pinag-aaralan natin yung nested while loop, diba? So ngayon, nested do while naman, okay? So without further ado, simulan na natin to. Open na natin yung mga compiler na gagamitin natin. Ang gamit ko ngayon mga tol is VS Code. And as you can see guys, ito na yung VS Code natin. And nandito na din yung ating topic. So yung topic natin is nested do while. Ito yung kanyang definition. Sinabi natin nested do while, merong do while. Sa loob nun, may do while pa ulit, diba? So alam na natin yung do while, pag-aralan na natin yan. Kung hindi nyo pa yung napapanood, pwede nyo balikan yung mga videos ko guys. So para masubukan natin gamitin yung do while guys, dapat meron tayong program. So yung pa rin yung program na gusto kong gawin, yung ginawa natin sa while loop, kung saan ang program natin, ang kanyang task is gumawa ng square, kagaya nito, mag-drawing siya ng square using asterisk. So ngayon, simulan na natin i-code. So sabi ko sa inyo guys, pag sinabi nating nested, kagaya nga nung nasa description guys, merong do while sa labas, merong do while sa loob, inner at saka outer, 'di ba? So uunahin natin syempre yung outer layer, yung do while sa labas. Kumbaga, ito yung unang do while. Pero bago natin simulang i-code yung do while, meron muna akong papapansin sa inyo. Dapat natin maintindihan yung square natin ngayon na drawing. Meron siyang dalawang part. Meron tayong row. Yung row natin, 3. Tapos, meron din tayong column. Ilan yung columns natin? 1, 2, 3, 4. 4 naman yung columns natin. So, dito, lalagay ko lang yung columns. Kanya naman bilang is 4. Yan, para magkaroon lang tayo ng guide, okay? Ngayon, punta na tayo sa coding. Paano ba natin kinocode ang isang do while? Siyempre, unahin natin mag-declare ng variable. So, ano-ano ba yung mga variable na involved? Meron tayong row, tapos meron tayong column. Itong row, sa kanya mapupunta yung outer do while. Ito namang si column, sa kanya naman mapupunta yung inner do while. So, itong unang do while na gagawin ko, dedicated siya para sa row. Okay? So, ano yung variable natin? Di row, ano yung value niya? So, magsisimula tayo sa 1. Then, end of the statement. Pagkatapos niyan, anong next? So, do while na tayo. Eh, naalala niyo, di ba, pag do while, execute niya muna yung block of codes bago niya i-check yung condition. So, lagay na natin yung do, tapos yung block of codes, baba, tapos lalabas tayo, saka natin ngayon ilalagay yung while at yung condition. Yan, ganyan yung mangyayari. And then, end of the statement. Ngayon, guys, kung pinanood niyo yung while loop, magkakaroon na kayo ng idea dito sa papaliwanag ko. Pero medyo tricky to, guys. Dahil nga sa do while, nauuna yung execution bago nag-check ng condition. So, kinakailangan ko na agad guys i-mention sa loob nitong block of codes guys yung inner do while. Kumbaga, ito yung outer do while. Sa loob niyan, doon natin ilalagay yung inner do while. So, dito sa loob ng ating curly braces, dito tayo maglalagay ulit ng isa pang do while. Pwede bang do while agad? Hindi. Siyempre, may sarili rin niyang variable. So, yung variable niyan is integer. Siya naman yung toka sa column, di ba? Yung inner do while. So, ganun pa rin guys. Bibigyan natin siya ng value na 1. End of the statement. Pagkatapos niyan, anong sunod natin? Saka natin lalagay ngayon yung do while, then yung kanyang block of code na iraran, tapos yung kanyang while loop kung saan i-check niya naman ngayon yung kanyang condition. So kung makikita ninyo to guys, yung ating itsura ngayon dito sa code, meron na tayong nested do while dito guys. Merong do while sa labas, merong do while sa loob. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorials sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. So, paano yan makakapag-drawing ng square na gawa sa asterisk? So, ganito lang kasimple mga tol. Niran natin yung ating program. O, i-check niya ngayon, merong variable row. Ang value is 1. Bago natin i-check yung condition, i-run muna natin yung nasa loob. Ano ba yung nasa loob? May another do while. May another do while na naman. Meron siyang integer. Oo, meron siyang integer. Column naman. Value niya is 1. Tapos, bago ko i-check yung condition, dahil do while ako, rarun ko muna kung ano yung nasa loob niya. So, anong ilalagay natin sa loob ng inner do while, guys? Magpiprint na tayo dito agad, guys. So, ayan, naglagay ako ng system out.print. Walang line ha, print lang. Ngayon, ano yung ipiprint natin? Magpiprint tayo ng asterisk at saka space para dito. Ito yung mauuna eh. Ayan. Okay, guys. So, buburahin ko na to. Pagkatapos niya ma-print yan, anong sunod na mangyayari, guys? Ilalagay ko ngayon dito, guys, yung variable ng inner do while, which is column. Tapos lalagyan ko siya ng plus plus. Kumbaga, i-increment ko siya. Bakit ko siya i-increment? Kasi guys, pag hindi nga natin nilagyan ng incrementation, na pag-aralan na natin to, pag hindi natin nilagyan ng incrementation yan, magiging infinite loop yan. So, para hindi siya maging infinite loop, yung column at saka yung row, lalagyan din natin guys ng incrementation. Pagkatapos nyan guys, punta na ngayon tayo sa condition ng inner do while. Ano ngayon yung magiging condition niya? Ganito ngayon yan guys.
since itong inner do while is dedicated sa column, kailangan malaman natin guys, ilan ba yung column nung ating gustong maging drawing. Para malaman natin kung ilang beses dapat magto-true or mag-uulit-ulit yung column. So, kailangan ko pala ibalik yung ating drawing kanina. So, ito yung drawing na gusto natin. Di ba? Binalik ko na guys. So, kung mapapansin niyo, meron siyang 4 na column. Ibig sabihin guys, kailangan yung condition ng inner do while na in charge sa column, 4 din yung true. Para 4 na beses siya mag-loop. Paano natin gagawin yung 4 na true? Ganito, si column na may value na 1, hanggat siya ay less than or equals to 4, mag-to-true yung condition. Ibig sabihin, magpiprint siya ng magpiprint ng asterisk yan. Hanggang makaabot siya ng 4. Pag nakaabot siya ng 4, guys, matatapos niya agad to, yung isang row. Tapos, magpo-false na yung condition, lalabas na tayo ng inner. Balik na tayo sa outer do while. Okay? Ngayon, paglabas natin ng inner, ano una nating makakasalubong? Eh, hindi pa tapos yung code, di ba? So, ang una natin gagawin, guys, so maglalagay ngayon tayo dito ng, tanggalin ko lang yung sobrang daming space. So, magpiprint ngayon tayo dito ng system out.println. So, dito guys, meron ng ln pero walang laman. Kumbaga, next line mo lang siya. Okay? Pero hindi pa yan tapos guys. Hindi ko mo nalagay mo na yung print line o okay na, hindi. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, no, kailangan pa rin nating i-declare yung row tapos plus plus. Tapos end of the statement. Bakit? Para yung row guys, hindi siya maging infinite loop. Kasi kung magiging infinite loop ang row, hindi lang hanggang 3. May 4, may 5, may 6. Walang katapusan yun. So, ang mangyayari, paglabas natin ng inner do while, ipiprint line natin. So, ito yung inner do while yung column. Ipiprint line natin, kumbaga, next line natin. Tapos, mangyayari na naman yun. Magpiprint na naman siya ng column. 4 na naman. Next line ulit. Pag hindi tayo naglagay ng row plus plus, hindi titigil yan, guys. Walang katapusan yan. Okay? So, kailangan natin maglagay ng row plus plus para merong point na titigil yung row. Ngayon, ang tanong, kailan titigil yung row? Kung mapapansin ninyo, guys, yung row natin, meron lang siyang 3 lines. Diba? 1 row, 2nd row, 3rd row. So, ibig sabihin, guys, dito sa outer do while, ang condition na gusto natin dito is 3 lang. So, ilalagay natin sa condition si row hanggat siya ay less than or equal to 3. Magtutrue yung condition. Naglagay tayo ng row plus plus. Ibig sabihin, kapag ka ang row is naka-4 na loop na, magiging 4 na yung value niya kasi nag-increment tayo, magpo-false na to. So, titigil na yung program. Therefore, makukuha lang natin yung gusto nating output. Nakuha ninyo. And later, we realize, guys, eto na yung ating desired na code. Eto na yung code talaga natin na magdodrawing ng square na gawa sa asterisk. So, medyo complicated talaga siya and kailangan nyo talagang intindihin yan kung gusto niyo matuto. And balik-balikan nyo na lang yung video, guys. O kaya, click nyo yung link sa description sa baba kung gusto niyo ng PDF para mas madali. Meron tayong notes na binabasa. Okay? So, kumbaga, eto na yung ating nested do while. Kung mapapansin niyo, medyo sakit sa ulo, no? Pero ganun talaga, guys. Tignan nga natin, subukan nga natin kung totoo ba yung sinasabi ko na ganito yung magiging output natin. So, sana naintindihan niyo yung paliwanag. Iraran ko na to, guys. So, guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman, guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact, guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay, guys, yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos, guys, na hindi naka-public. Pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link, which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin, guys, na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course, guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So, if you are interested, guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Ayun. So, nakuha natin, guys, yung desired output natin na square na gawa sa asterisk. So, ganyan natin ginagamit yung nested do while. Medyo mahirap talaga siya. Pero para maintindihan ninyo to, kung di nyo pa napapanood yung nested while, panoorin ninyo.